faithful and true, amen. Yes. And we just want to thank you for all you brought us through. Amen. We come to bless, to bless, to bless, to bless your name. And King of kings and Lord of lords, we've come to give you praise. And you are the one that we adore. Oh Lord, amen. And oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your call and for your presence in our lives. Amen. Thank you, Lord God. Amen. Let's clap our hands to the Lord for giving us the heart to sing praises to Him. Amen. You were the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now we build in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. I will lift up mine eyes to the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. He said He will not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, He will not slumber nor sleep. For the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade upon thy right hand, upon thy right hand. No, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. My help, my help, my help. All of my help cometh from the Lord. So God bless you. Muli, binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
At tayo dudako na sa direct message this morning na aking pinamagatan, How to Live a Victorious Life in Christ Jesus. Papanong mamuhay ng matagumpay sa piling ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Alam natin, life is full of sorrows, full of trials, but we have to fight a good fight of faith. Amen. Kailangan nating maging mananagumpay. For the Bible said we are more than conquerors in Christ Jesus. So how can we be conquerors and victorious in Christ this morning? Yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Amen. So handa na po ba tayo? Let us open our Bibles in 1 John chapter 5 verses 4 and 5 bago tayo manalangin. For whatsoever is born of God overcometh the world. Sino mang pinanganak ng Diyos, kaya niyang pagtagumpayan ang mundo. And this is the victory. Ito daw ang tagumpay. That overcometh the world, even our faith. Yung pananampalataya natin ang magbibigay sa atin ng victory. Faith in the Word. Because faith is a revelation. Verse 5, Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Do you believe that Jesus is the Son of God this morning? Amen. Then you are an overcomer. You have overcome the world, the devil, the flesh. And so be it, mga kapatid. Tayo manalangin at ang Diyos magpala sa kanyang mga banal na salita. Hallelujah. Heavenly Father, we approach your throne of mercy this morning once again. Lord, kami po ay nagpapakumbaba. We humble ourselves down before you. Because, Lord, knowing that we can do nothing without you, Lord. You are our strength, you are our refuge, you are our armor. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na may pagkatiwala sa iyo lahat ng aming pasanin, lahat ng aming mga pagsubok sa buhay, Lord. Everything that we're going through, trials, problems, insecurities, frustrations, Lord. Let these things not affect, Lord God, our service to you. Lord, you said in your word that we should lay aside every weight and the sin that easily beset us, but we must run this race with patience, looking unto you only, unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Help us this morning, Lord Jesus, to know your perfect will in our lives and to stand true, devoted, and loyal and committed to the cause of the gospel. Dahil itong hinahanap mo sa amin, Panginoon, na sinabi mo, Lord God, ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Help us, Lord God, to stay true, to be, Lord God, perseverant, to be dedicated, Panginoon, sa iyong gawain. Dahil ito lamang aming magagawa, Lord. We cannot repay what you've done at the cross of Calvary. You gave your life for us. And no matter what we do, Lord God, we can never, Lord God, repay what you've done for us, Lord. Tanging magagawa namin ay yung purihin ka, pasalamatan ka, sundin ang iyong kalooban, Panginoon, lumakad sa iyong mga salita. Ito lamang magagawa namin at tulungan mo kami sa umagang ito. Patawarin sa aming mga pagkukulang, kahinaan, sa mga pagsalansan, Panginoon. Lord, may your blood cleanse us once again this morning. And prepare our hearts for your word, that we may know how to fight a good fight of faith, Lord. That we may know, Lord God, to stand strong in the gospel of Jesus Christ. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin ko para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. May it be granted to us this morning. In the name of your precious Son, Jesus, we all say amen and amen and amen. God bless you. You may be seated now. Praise the Lord. So yan po ang ating subject this morning, victory in Christ. How to remain victorious in Christ even though we have trials. Alam natin ang Kristiyano is not a bed of roses. A life of a Christian, hindi po ito madali. Because as a Christian, we will face persecutions, we will face temptation, we will face the wiles of the devil. So lahat yan, mga kapatid, kaakibat ng pagiging Kristiyano. At ang mahalaga, tayo ay naninindigan, tumatayo, nagpapatuloy. That is the most important thing. No matter what happens, amen, no matter what trial that come and goes, hindi tayo kailangan man magpatalo o malugmok o manghina. Amen po ba? So let's define victory. Victory means to overcome,
to defeat or conquer an opponent, obstacle, or problem successfully. So hindi lamang to overcome, but to succeed. Sabi rito, to triumph or to win in a battle or struggle or difficulty. Yan po ang victory, mga kapatid. Sa pang definition means to prevail over opposition or rejection or temptation. Because in life, we will have rejections. And also to emerge victorious in spite of adversities. Yan po, mga kapatid, ang victory. Sino ang mga victorious sa umagang ito? Sino ang mga nagpapatuloy, masigla na naglilingkod sa Panginoon? Hindi kayang gibain o itumba ni Diablo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. The Bible said na he that endureth till the end, he the same shall be saved. Amen. So tingnan natin, mga kapatid, ang victory is not merely winning a battle. It is living an everyday life, a life surrendered under the lordship of our Lord Jesus Christ. Why? The Lord said, without me, you can do nothing. Amen. In 1 Corinthians 15:57 to 58, sabi rito ni Pablo, but thanks be to God, salamat sa Diyos, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So wala palang magbibigay sa iyo ng katagumpayan liban sa ating Panginoon. Not your money, not your skills or talent, amen, not your fellow man, not your friend, not the government. Si Jesus lang ang may bibigay victory sa ating lahat. Kaya ang paalala ni Pablo, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Maging matatag kayo. Unmovable, hindi natitinag. Always abounding in the work of the Lord. Laging masagana sa gawain patungkol sa Panginoon. Amen? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi raw masasayang ang ating pagod, ang ating pagpapagal sa Panginoon. Sa ibang bagay, maaaring masayang ang pagod mo. Maaaring malugi ka sa negosyo. Maaaring hindi ka magtagumpay sa mga ambisyon mo, pero kay Lord, hindi masasayang. Amen. Walang kalugian ang paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. So the Christian life is not a life free from struggles. It's not a life free from temptation, trials, or disappointments. Madalas tayo nadi-disappoint, di ba? Sa buhay na ito, maraming mga kapighatian, maraming mga kabagabagan, but victory does not mean the absence of battles. Victory means overcoming them through God's power and grace. Sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sa kapangyarihan ng Panginoon, mananagumpay tayo. You believe that? Romans 8:37, Paul said, nay, in all these things, in all your problems and testing and trials, we are more than conquerors. Through Him, who's Him? Jesus, that love us. Dahil minahal niya tayo, amen. Una siyang nagtagumpay. Pinagtagumpayan na niya ang mundo. Sabi niya, I have overcome the world. Trust in me. Believe in me. Amen. If you believe in God, believe also in me. Sabi ni Jesus, they did not know that God was in Christ, reconciling the world to Himself. So, kaya makikita natin, mga kapatid, kung na kay Kristo tayo, kailanman hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo manlulupaypay. Kasama natin ng Diyos, greater is He who is in you than he that's in the world. Sinong naniniwala doon, mga kapatid? Glory to Jesus. So, I have at least eight solutions or eight strategies, as we might call it, on how to be victorious in Christ Jesus. Number one, victory begins with a personal relationship with Christ. You need to have a personal relationship with Jesus. Not just church going. It should be a personal, nakasama mo siya, saan ka man magpunta, bago ka matulog, nandyan siya, amen, bago ka lumabas ng bahay, kasama mo siya. So it's a personal, amen, it's not a group relationship, but you must have your own personal, individual,
Amen. Dealing with the Lord. Nangusap ang Diyos sa iyo, tinawag ka niya, hindi tao ang tumawag sa atin, mga kapatid. The message Himself is Jesus Christ. So kaya sabi rito ni Jesus, for without me, you can do nothing. John 15:5. I am the vine, you are the branches. Amen. Sabi ng Panginoon, siya na nanatili sa akin ay magbubunga ng marami. Siya na hiwalay sa akin ay parang sanga na matutuyo at susunugin sa huling mga araw. Jeremiah 16:19, mababasa natin dito, O Lord, my strength and my fortress. Ikaw, Panginoon, ang aking, amen, lakas at ang aking, Lord God, fortress, umuog, and my refuge in the day of affliction. Sa oras ng kagipitan, ng karamdaman, siya lamang ang ating malalapitan. Dahil sa latay ni Jesus, pinagaling na tayo. Praise the Lord. Amen. God provided the sacrifice. He will supply all your need according to His riches in glory. Psalm 27, anong sabi rito? Verse 1, the Lord is my light and my salvation. Praise the Lord. You can only be victorious if you are in Jesus. Whom shall I fear? Kanino ako matatakot? The Lord is my strength, the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang tunay na Kristiyano, walang kinatatakutan. Isang bagay lang kinatatakutan niya, magkasala sa harapan ng Diyos. Ang masaktan mo, ang puso ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, grieve not the Holy Ghost, whereby you are sealed until the day of your redemption. So mga kapatid, huwag tayong matakot. May mga banta man sa ating buhay, may mga paninira man, ang Diyos ang kakampi natin. Amen. Ang Diyos ang katulong natin. He is our helper, mga kapatid. Praise God. Kaya wala tayo dapat ikatakot. Praise God. So we need Jesus in our lives. We cannot overcome sin and spiritual challenges in our own strength. Sa sarili nating lakas, hindi natin kayang pagtagumpayan ang kasalanan at ang mga hamon sa buhay na ito. So we need Jesus who is the source of our spiritual life and power. That's why Paul said in Hebrews 13:6, so that we may boldly say, boldly, sabi dito, sabihin mo, the Lord is my helper. And I will not fear what man shall do unto me. Praise God. Wala tayong takot. Amen. Kahit pa yan, mga, sabi ng Biblia, governors, administrators, mga pinuno ng bayan, ang Diyos ay nandoon sa kanyang mga anak na tumatayo sa salita ng Diyos. Anong sabi ng mga Hudyo kay Jesus Christ? Kanino kami maglilingkod? Pinakita yung coin. Sabi ni Jesus, give unto Caesar what is due unto Caesar. But unto God, what is due unto God. Amen. Therefore, we must examine our lives, our hearts, whether truly Christ is reigning in you daily, in your decision, amen, in your walks. So, kailangan sigurado tayo na tayo namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, I believe as a Christian, meron kayong calling. There's something in you that's been quickened, and that's the seed of God because you are the chosen of God. And alam natin, pag tayo pinili ng Diyos, God will provide all our need. All things will work together for good to them that love the Lord and who are the called according to His purpose. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid, kapag nanatili ka kay Kristo, hindi ka kailanman mauuga. Maaring sa laman, maaring sa ating emotion, nauuga tayo paminsan-minsan, pero nanunumbalik tayo sa kung sino tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Amen. We're God's children. Sons and daughters of God, nakapagpagmana, we are joint heir with Christ. So, anong kinalulungkot mo sa umagang ito, kapatid? Are you sad? Are you worried? Are you depressed? Forget about it, mga kapatid. Mapalad ka. You're a special group of people. Namatay ang Diyos para sa iyo. Binigay niya ang buhay niya, kapalit ng iyong kaligtasan, ng iyong kapatawaran. So, you have nothing to doubt. Wala tayong dapat na ipag-alala,
Wala tayo dapat ipag-alinlangan dahil God has surely loved us. For God so loved you that He gave His only begotten Son. So praise God. So that's number one. Kung wala kang relationship kay Jesus, you feel alone, you feel isolated. Pero kung kasama mo si Lord, amen, hindi ka kailanman panghihinaan ng loob. Amen. Dahil sabi niya, I will be with you, even in you, until the end of the world. Amen po ba? Amen. Praise God. Number two, to be victorious, you have to live by faith in God's Word. Kailangan may kapit ka sa Diyos, at ang kapit mo na yan ay pananampalataya. But without faith, it is impossible to please Him. Sabi po yan ng Hebrews 11, kung wala kang pananampalataya, ay imposible na malugod ang Diyos sa iyo. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Rewarder. Siya ay tagapagbigay ng pabuya sa kanila na naghahanap sa Kanya. Amen. 1 John 5:4, this is the victory that overcometh the world, even our faith. So yung faith natin, yun ang magbibigay sa atin ng victory. Faith in Christ. Faith in His Word, because Christ is the Word made flesh today. So faith enables believers to trust God despite the difficulties of life. Di ba, faith is an evidence of things that you do not see, but it's truth. Amen? It's the substance of things hoped for. So faith is the sixth sense, pang-anim na pandama. Yung hindi nararamdaman ng katawan, pero naniniwala ka na buhay ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, hindi ka iniiwanan ng Diyos, pinangakuha ka ng Diyos ng isang mansyon sa langit. In my Father's house are many mansions, I will go prepare a place for you, so that where I am, you may be also. Amen. Kaya ang faith, napaka-importante. Amen. Magbasa tayo ng ilang quotation. Sabi ng prophet, dito sa perfect faith, sabi niya, notice now, perfect faith is a master of all circumstances. Pag may faith ka, minamaster nito lahat ng mga circumstansya sa buhay mo. Ibig sabihin, masunugan ka man, alam mo na yan ay pagsubok lang amang, merong solusyon ng Diyos dyan. Kung may pagsubok, may blessing na kapalit yan, kapatid. So, kung may karamdaman ka, alam mo na pinagaling ka na ng Diyos. Sabihin man ng doktor na may taning ka na, pero yung faith mo, naniniwala ka, hallelujah, na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because why? May faith ka sa ating Diyos na nangako that I will never leave you nor forsake you. Amen. Perfect faith masters all circumstances. No matter what it is, it masters it. Just watch, when you believe anything, do anything, and you've got faith in what you're doing, no matter what the circumstance is, that don't have one thing to do with it. Hallelujah. Look at the circumstance of the Israelites. Mountain dito, sa kaliwa, sa kanan, mountain. Sa harapan nila, sa likod nila, nandun si Pharaoh, the soldiers trying to kill them, and at the back was the Red Sea. What a circumstance. Saan sila pupunta? Wala silang masuungan. Pero walang imposible sa Diyos. God parted the Red Sea for the children of Israel to cross, amen, safely over the other side, mga kapatid. Ganun din sa atin. Kapag dumating ang pagkakataon na para bagang wala ng solusyon, wala ng pag-asa pa sa buhay, ang Diyos gagawa ng paraan. Magtiwala ka lang, kapatid. Amen. Sabi ng kanta, He will make a way where there is no way. Kaya wag nating limitahan ng Diyos. God is a powerful God. He can speak things into existence. He spoke around during the time of Isaac and Abraham, amen, to offer on that mountain. So, walang imposible. He could speak a coin in the mouth of the fish para may pambayad sila ng tax. See, praise God. He could speak a dead Lazarus to life back again. Kaya sabi rito ng prophet, see, perfect faith masters all circumstances. No matter what it is, it masters it. Alam mo na lalabas kang victorious sa bawat sitwasyon. Amen. Alam mo, ang Diyos gagawa ng paraan.
walang magagawa ang hadlang ng dyablo sa buhay nating mga Kristiyano. Let's read some more. Sabi niya rito, Joshua, stop the sun. Praise the Lord. Si Joshua, tao lamang. He didn't even pray, Lord, help me to stop the sun. No, he just commanded the sun because he knew na anak siya ng Diyos. Entitled siya sa spoken word power. Di ba tayo rin, mga kapatid? Sabi ni Lord, speak to this mountain, be moved, it shall be moved. Ano mang mountain yan, mountain of problems, financial problem, physical problems, speak to your mountain and it shall be moved. All things are possible with God. Nothing is impossible, but all things are possible to you also. Glory to God. Sa iyo din, hindi lang sa Diyos. Bakit? Mga anak tayo ng Diyos. We are the gene of the Father. Amen. Deity is not in heaven. Deity is in you now. You have the right. Binigyan tayo ng power and authority to lay hands on the sick. They shall recover. To cast out devil in my name. Amen. Nothing is impossible to them that believe. I will give unto thee the keys to the kingdom. Di ba yan ang sabi ni Jesus? Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. I give you power over serpents, over all kinds of diseases. Exercise your faith. Ayan, mga kapatid, sino nag-exercise dito? Araw-araw. Physically, may mga nag-gym pa, nag-weights, di ba? How much more yung faith mo? Kailangan mong paganahin yung pananampalataya mo. Huwag kang laging bigo, tuliro, at nagsiself-pity. And Kristiyano, mga kapatid, we don't think negative. Always positive tayo. There's always a light, amen, after darkness. Pag matapos ang gabi, mayroong liwanag, nasisikat. Amen. Habang buhay, may pag-asa. Amen. Pag nasa Panginoon ka, praise God, habang buhay ka, the mercy of the Lord endureth forever to them that love Him. Praise God. Kaya sabi rito, let it loose. Exercise your faith. Let God have His way. God will grant it to you. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Salamat po, Ama, sa mga pananalita ito ng iyong propeta. Sa faith is our victory, sabi niya, faith is the victory that overcomes every curse of the devil. Faith in what? Not faith in your church, not faith in your creed, not faith in some man, but faith in Jesus Christ, who made a promise, and that's the victory. Pag nangako ang Diyos, hindi mapapako. Heaven and earth shall pass away, but my word, my promises shall never pass away. Kaya panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Lahat ng sinabi ng Panginoon, magaganap. Pag sinabi niya may rapture na darating. Amen. Pag sinabi niyang may body change tayo na magaganap. Amen. A virgin shall conceive, naganap after 800 years. See? Let there be light, and there was light. Kaya walang imposible sa Panginoon. And He said, God can't fight your battle if you're fighting it yourself. Kung ikaw raw ang nakikipagbaka, nagpapakahirap para labanan anumang mga problema sa buhay mo, sabi rito, hindi ka mananagumpay o mananaig. Kailangan siya mismo ang asahan mo. See, just let loose and let Him do it. And just commit it to Him. The greatest weapon that I know of a Christian today is a committal to God. Yan daw pinakamatinding sandata natin, i-commit natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Huwag kang mag-worry, huwag kang, pinoproblema mo na lang lahat sa buhay mo, kaya kumukulubot na yung noo mo, at bumabagsak na yung mukha mo, yung katawan mo, yung health mo. See, sabi ng prophet, commit it to God. When you can't do nothing about it, just commit it to Him, and God will take care of it. Hallelujah! God will take care of it. Amen. Yan ang mga mensahe, mga kapatid, na vitamin sa ating kaluluwa. Glory to God. Now, let's move on to the third way of overcoming. Persevere through trials. So, makikita natin na ang buhay natin may mga difficulties.
may mga trials. God uses difficulties to strengthen faith and your character. Pinagtitibay ng Diyos ang ugali, ang attitude natin sa pamamagitan ng mga pagsubok. How can you portray or express love when everybody loves you? Punta ka doon sa may galit sa'yo. Doon mo mapapractice yung love. Love your enemy. Pray for those that persecute you. Di ba? So, yung mga trials, they are opportunities for spiritual growth. Every challenge can become a testimony of God's faithfulness. Di ba? Nagpapatuto tayo, nagtagumpay ka, pinagaling ka, God provided, amen, your financial need. Kaya sabi ni Pedro dito, 1 Peter 1:7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried by fire or with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sino ang sinubukan sa apoy? Look at the Hebrew children. The 3 Hebrew children. Inuhulog sila sa horno na ininit ng 7 beses. Pero hindi sila nag-compromise. They did not beg Nebuchadnezzar, patawarin mo kami, we change our mind. Sige, sasamba na lang kami sa ribulto mo. Hindi ganoon, mga kapatid. Dahil sila'y nanindigan, nauna pa si Lord doon sa apoy. There was a 4th man in the fire. At sabi ni Nebuchadnezzar, oh, there's a 4th man. Who is that? Look like the Son of God. So, sa Old Testament pa lang, nakita na nila si Jesus. Pinapaypayan ni Lord yung apoy para wag masunog si Meshach, si Shadrach, at si Abednego. So, ganun din tayo, mga kapatid. God did not promise that we will have no trials, but He will be with us during our trials. Yun ang ating consolation. Kasama niyo ako hanggang sa dulo ng panahon. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan. Naniwala ba kayo? Jesus Himself said that. So, ang faith is to hold on to that promise, believe na anuman mangyari. Look at Joseph. Si Joseph, may gift siya, di ba? But he was betrayed by his brothers. See, binenta siya sa Egypt, and then Potiphar's wife tried to seduce him. And then, dahil naiwanan yung damit niya, tumakas siya, nakulong siya. He was in prison. See? But Joseph hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Amen. Naniwala siya ng Diyos may purpose. Kaya doon sa kulungan, may dalawa doon, yung baker, yung butler, at nagkaroon siya ng dream na yung ibon kinakain yung tinapay, at yung isa naligtas, at yung isa napahamak. And that butler, amen, remember Joseph when he was in the Pharaoh's palace. And then doon si Joseph ngayon, amen, nabigyan ng pagkakataon na may pakita yung gift niya at siya'y ginawang governor. At siya ang nang-provide ng pagkain sa mga kapatid niya na nagkanulo sa kanya. Sabi niya, you meant evil. You meant this thing to be evil for me, but God made it work for my good. Hallelujah. Amen. Ano man mangyari sa iyo na sa tingin mo masama, kamalasan, pero ang Diyos pala may ginagawa. Pinoproseso ka ng Diyos. Sa bandang huli, mananagumpay ka pa rin. Mananiwala ba tayo, mga kapatid? So, huwag tayong magmumukmok sa umagang ito. Huwag kang simangot. Dapat masaya ka. Nakangiti ang tunay na Kristiyano. You should be happy. The most and the happiest person you are supposed to be. So, trust God even when you do not understand His purpose. Magtiwala tayo sa Diyos kahit di natin may paliwanag, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ako kinakapos? Ang Diyos mayroong purpose. Malalaman mo na lang, maunawaan mo yan. We will understand it by and by na mayroong palang purpose ang Diyos kung bakit nangyari yan. Amen? Praise the Lord. Now, the prophet said here, He permits crosses and crossroads and junctions. He always does that in order to perfect us in His service, for His service. He permits those things to happen. Pinahantulutan na pala ni Lord. Akala natin minsan parang ito'y tragedy, nasunugan ako, nasagasaan ako, nahulog ako sa motor, nabalian ako ng kamay, di ba? Muntik na akong malunod.
See, may purpose pala si Lord para dyan. Don't question. Sabi ng prophet, we have no right to question God. Just thank Him in everything. For everything, give thanks, for that's the will of God concerning you in Christ Jesus. So He always does that in order to perfect us for His service. He permits those things to happen. He does that so He can perfect you for the calling He's called you for. That is your growing pains. Yung batang lumalaki, minsan nakakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, sa muscles, kasi lumalaki na siya. See, nag-a-adjust yung kanyang mga bones, yung kanyang mga muscles, growing pains pala yun. See, He did Daniel that way. Ano nangyari kay Daniel? Sinubukan sa lion's den. He did the Hebrew children that way in the fiery furnace. What did the fiery furnace do? The fiery furnace only broke the bands that had them bound. Yung apoy pala yun, para lang masunog yung mga tali sa kanilang kamay. Amen. Para sila'y mapalaya. So minsan yung pagsubok natin, pagpapalaya pala ito sa atin. Amen. Minsan nagkakasakit ka sa lungs kasi gusto kang palayaan ni Lord sa paninigarilyo. Magkakasakit ka sa liver kasi palalayain ka sa alcoholism. Di ba? May mga pamamaraan si Lord na ginagawa. Minsan pinapalo tayo. God chastises us as children. Amen. Pinapalo tayo. Sabi niya, be zealous and repent. Him that I love, I rebuke and chasten. Di ba? Magbago kayo. Yung mga palo na yan, bahagi yan ng pamumuhay Kristiyano. Kaya tayo, nung mga bata pa tayo, ako nasinturon din ako. Nadus-por-dus ako ng tatay ko. Kaya yan, mga kapatid, yan ay si pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang. How much more ang ating amang nasa langit. Amen! Na kung tayo hindi magpapasakop sa pagtutuwid, tayo yung mga bastardo. Sabi ng Biblia. Amen! Now, sabi pa niya rito, let's continue. What did the fiery furnace do? It only broke the bands that have them bound. Sometimes it takes trials to break the bands of the world off of us, take you out of the world. Yan mga kapatid, walang bagay na hindi alam ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya, amen, para sa ikabubuti niya o umiibig sa Kanya. Amen. Kaya huwag tayo magreklamo. Don't murmur, don't complain. Don't be judgmental. Kaya nangyari to sa iyo kasi ganito ka, ganyan ka. No. Huwag tayo mag-conclude, huwag tayo maghatol, mga kapatid. Kasi ang Diyos, amen, may individual dealing siya sa atin. Iba yung trial mo, iba yung trial ko, iba yung trial ni kapatid. Ang mahalaga ay pag-pray natin ang isa't isa. Amen. Na manaig tayo, maging mananagumpay tayo. At makabawi tayo, makaraos o makapag-tagumpay sa kinalalagyan natin. Amen. Satan could not take us, sabi ng prophet. Hindi ka kaya ang kunin, usaktan ng dyablo. Satan could not take them. He could not drown Noah in the flood until the purpose of God has been finished. So, praise God. Ilan ang naligtas sa panahon ni Noah? 8 lang. Only 8 were saved during the flood of Noah. All the rest drowned. Libu-libong mga tao. Because why? They did not receive the prophet. Hindi nila tinanggap ang propeta at ang mensahe niya. Ganon din sa ating panahon. So shall it be in the coming of the Son of Man. Konti lang maliligtas talaga yung mga tumanggap ng mensahe sa propeta sa ating panahon. He could not burn up the Hebrew children until the purpose of God has been finished. He could not kill Job with boils and troubles until the purpose of God has been finished. Neither could the lions eat Daniel until God's purpose had been finished, and neither could death and old age take Abraham until the purpose of God has been finished. And neither, ito maganda, neither can it take you, nor can it take me until the purpose of God of our life is finished. Amen. Hindi tayo pwedeng mapahamak, mamatay hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Hallelujah. Amen. Pagtapos ng Diyos sa atin, oh Lord, kunin mo na ako, uwi na ako. Mas maganda nga yung kalalagayan ko dyan, walang problema. Amen. Tayo rito, nag-struggle, pero doon sa kabilang buhay, amen, nandoon ang paraiso ng Diyos.
Amen. Nandun ang kapayapaan. Praise the Lord. Sabi nga nung asawa ni Brother Branham, di ba? Nung si Brother Branham ay nagugulumihanan, nalulungkot dahil kinuha ni Lord yung kanyang asawa at anak, di ba? Muntik na nga niya mag-suicide eh. Muntik na siyang umawak doon sa kuryente na ilang bultahe yun. Pero hindi siya namatay. Muntik na siyang magbaril para gusto na niyang umuwi. Pero, praise God, hindi pumutok yung baril. Dahil may purpose pa si Lord. And then one time, he was so depressed, may nagpakita sa kanyang theophany. Isang dalagita na sabi sa kanya, Daddy, huwag kang mamroblema kasi mas magandang kalalagayan namin ni Mommy. Sabi niya, Daddy, wala na akong anak na dalaga. Sabi niya, ako, si Sharon, baby pa ako nung mamatay, pero ngayon, dalaga na ako doon sa langit, sa sixth dimension. So, praise God. We gather from their consolation. Pangapat, mga kapatid, if you want to be victorious, pagtagumpayan mo ang kasalanan at ang mga tukso. Dahil kung hindi, mananatili kang lugmok. Mananatili kang talunan. Kung kaya kang utu-utuin lang ng dyablo. Lahat na lang ng sabihin ng dyablo ginagawa mo. Kaya sabi ng Panginoon, through James 4:7-8, let's read. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. Pag tinanggihan mo ang dyablo, lalayo siya sa iyo. Pero kung pinagbigyan mo siya, sige, invite mo ako, tuksuin mo ako, di ba? Imbis na ikaw lumayo, ikaw pang lumalapit. Pumupunta ka pa sa mga nightclub, sa mga sugalan, sa mga inuman. Di ba? Sabi roon, layuan mo ang mga bagay na ito. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, linisin niyo ang inyong mga kamay. You sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ayaw ng Diyos na double-minded tayo. Pag linggo nasa church, pag ibang araw nasa mundo, nasa pagliliwaliw, mga kalayawan. See? So victory requires vigilance and obedience. Mapagbantay, be watch, be sober, be vigilant. Because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. See, Satan seeks to discourage and defeat believers. But God provides strength to resist temptation. Therefore, avoid situations that encourage sin and seek accountability when needed. Yan mga kapatid, isang bagay na kailangan patunayan natin sa Panginoon na tayo binago na niya. Hindi na tayo, sabi rito, double-minded, lukewarm, dilatory. Ayaw ng Diyos yan. Isusukan niya tayo sa kanyang bibig pag ating ginawa yan. Praise God. So, ano ba ang mga tatlong bagay na dapat nating, amen, pagtagumpayan? Unang-unang sanlibutan. God said, through John, love not the world or the things that are in the world, for if any man love the world, the love of the Father is not in him. For if you love the world, sabi dito, for all that is in the world, the lust of the flesh, amen, that is craving for sinful physical desire and overindulging in carnal nature, and the lust of the eyes. What is that? Materialism, greediness, fashion, mga bagong uso, trends, and a warped focus on acquiring earthly riches and possession, and the pride of life. Pangatlo, mga kayabangan sa buhay. Anong tawag sa kayabangan na yan? Arrogance, self-sufficiency, the pursuit of power, status, or human recognition rather than depending on God. It is not, they are not of the Father, but they are of the world. So yung sanlibutan, mga kapatid, hindi tayo taga rito, we're not of this world. We are from heaven above. How many believe that you are citizens of heaven? Amen. Tayo'y dumadaan lang dito. We're just pilgrims and strangers, sojourners. Amen. Isang araw, uuwi na tayo kung saan tayo nanggaling. Kaya nga iba ang mga itsura natin, yung mga sisters natin, mahaba ang buhok, walang makeup, mahaba ang palda. Mayroong kabanalan sa kanilang pabubuhay dahil tayo'y mga tagalangit. Amen. We don't look like the world. We are peculiar. Sabi ng Bible, we are a holy nation, a royal priesthood, mga kapatid. Kaya manatili kayong ganyan. Don't follow the trends, the fashion of this world, because that's of the devil. Amen. Praise God. Ang mga kalalakihan natin, amen, iniwanan na yung mga bisyo, iniwanan na yung alak, sugal, sigarilyo, droga,
pambababae at iba pa, mga kapatid, sabi rito, iwanan natin yan. Pangalawa, amen, the flesh, which I believe, binanggit na kanina, the lust of the flesh. Sa Romans 8:13, sabi rito, for if you live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the flesh, what does mortify mean? Kill, annihilate. Mortify the deeds of the body, ye shall live. Kaya kailangan natin na mayroon tayong pagtitimpi, pagkukontrol sa ating mga natural na mga pita ng laman, because the carnal mind is enmity against God. Romans 8:7, enmity, kaaway ng Diyos, ang karnal na kaisipan. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, listen, they that are in the flesh cannot please God. So alam na natin yan, mga kapatid. Pag tayo nakakagawa ng kasalanan, parang ang layo natin sa Diyos. You feel so far isolated from God when you commit a sin. Hindi ka makapag-pray kasi nagigilty ka. Nahihiya ka sa Diyos. Hanggang sa ikaw ay mapariwara na, manlamig na, ayaw mo na mag-church. Kasalanan mo yun eh. Hindi naman kasalanan ng Diyos yun o ng church. Di ba? Kailangan manumbalik ka sa Panginoon. The more na kailangan mo lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran. Amen. Repent. Sabi ng Bible, except you repent, ye shall perish. So, ganun po mga kapatid, ang laman, amen, hindi ito na born again. See, ang laman ang ating greatest enemy. Sabi ng prophet, di ba? Who is my greatest enemy? William Marion Branham. Siya yung napapagod, siya yung nanghihina. See, maaaring itong katawan na ito, inaantok pag service, di ba? Natutulog. Kalaban mo ang katawan mo eh. Di ba? Nagugutom ka agad, hindi pa nga tapos ang gawain, gusto nang lumabas, umuwi, kumain. Di ba? Ito ang kalaban mo. Pero ang kaibigan mo, amen, ang kakampi mo, yung spirit, yung kaluluwa mo na siyang nagmamahal sa salita ng Diyos. Hallelujah! The soul thirsted after thee, O God. Amen. Yan po ang pakinggan natin. The soul must control the spirit and the body. And the soul should be indwelled by the Holy Spirit. Praise the Lord. Now, pang-apat, ang diablo, or pangatlo rather. The third enemy, great enemy of the Christian, that she must conquer is the devil. Do you believe that the devil is real? Maraming iba hindi naniniwala na may diablo. Pero si diablo, sabi ng Biblia, ay paikot-ikot dito. He is walking around, walking about, seeking whom he may devour. Your adversary, the devil, as a roaring lion. Therefore, be sober, be vigilant. Jesus said in John 10:10, the thief, that is the devil, cometh not for to steal, to kill, and to destroy. May trabaho ang diablo. Tayo ay nakawan ng ng kagalakan, nakawan tayo ng pag-asa, and to kill, para patayin tayo sa magitan ng mga sakit, mga emotional, mga tampurorot, di ba? Maraming mga nagtatampo, sumasama ang loob, amen, nagtatanim ng galit. Gusto ng diablo yan. Gusto niya yan. At diyan kanya papatayin. Sa stroke, sa nervous breakdown, mga kapatid. See, sabi ni Jesus, I am come that they might have life. Dumating ako para magkaroon kayo ng buhay and that they may have it more abundantly. Nang higit pang masaganang buhay ang matanggap nyo. Pag-aralan natin ito. Sabi ng prophet, mayroong 3 klaseng realms ang demonology. Di ba? Anong una? Physical realm, mga sakit-sakit, natural sickness, and physical diseases, mga diablo yan. Jesus only cast them out during His day. Walang doktor sa panahon noon. Wala tayong makitang ospital. Sa panahon ni Jesus, lahat yan, yung mga bulag, yung mga lumpo, kinas out lang ni Jesus. Yung lalaki na inaalihan ng diablo, pinalayas lang ni Jesus. Amen? So yan po ang kailangan natin. Lay hands on the sick and they shall recover. Physical realm. Pangalawa, spiritual realm. Sa spirito. Ang mga kabagabagan sa spirito natin. Ano yon? Isa doon ay worry. Yung lagi kang nag-aalala. Overthinking. Di ba? See, yan ang gusto ng diablo.
Isip ka lang isip, problemahin mo lahat hanggang sa manghina ka na. Fear, takot, nervyos. Di ba? Kung maluglang ng konti yung bubong nyo, takot na takot ka na, yung pinto nyo. Di ba? So, dapat wala yan, kapatid. Doubts, mga pag-alinlangan. Ito pa rin kaya ni Lord yung pangako niya sa akin? Bakit wala pa? Tagal naman. Di ba? Doubts yan, kapatid. Huwag kang magdududa sa pangako ng Diyos. Depression. Maraming nadidepress. Gusto na mag-suicide, magpakamatay. Delusion, mga kaguluhan, mga nalito na sa mga turo na naging tuliro na dahil sa mga maling tinanggap na mga aral. Envy, ayan, yung palang pagsiselos at pagkainggit ay sa diablo yan. Si Cain na inggit kay Abel and he killed Abel. Envy kills. Kaya huwag kang mainggit. Kasi pag mainggit ka, papatayin mong impluensya ng kapatid mo, sisiraan mo, ichichismis mo, kahit di naman totoo. Di ba? Hatred, puot, galit, strife, pagkakabahabahagi. So, alisin natin yan dahil gawain ng diablo yan. Mamaya may babasahin tayong quotation about that. Then, pangatlo, ecclesiastical realm, mga diablo na tumatayo sa pulpito. Mayroon ba nun? Yes, yung mga pariseo, mga maling aral, mga false Christ and false prophets, teachers with itching ears, turning the Word of God into fables, mga demons, versing the Word of God. So, kaya nga pinag-iingat tayo ng Biblia. Mag-ingat kayo na huwag kayong madayaan. Di ba? Nasabi roon si Satanas ay balang araw tatayo at magpapasamba. At sasabihin, ako ang Diyos, ako ang Misaya. So, tatlo po yan mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo sa tatlong uri ng demonyong yan. Sabi ng prophet, yung mga tao na sumasalungat sa Biblia, they are devils. Sabi ni Jesus, in vain they worship me. They also worship God. Like Cain. Si Cain naghandog din, gumawa ng altar. Right? He offered fruits and flowers. But it was rejected. So hindi lahat ng pagsamba tinatanggap ng Diyos. Hanggang ngayon, napakaraming denomination, pero ang tinatanggap ng Diyos lang yung may mga revelation sa mensahe sa kanilang kapanahunan. Amen. So kaya in vain, sayang, walang kabuluhan. Sabi ni Jesus, ang pagsamba nyo, teaching for doctrine, the commandments of man, credo at dogma. Pagka credo at dogma nang tinanggap nyo, walang silbi ang paglilingkod nyo sa Panginoon. Wala kang mabasang purgatorio sa Bible. Credo at dogma yan. Marami pang bagay na wala sa Biblia na maraming tao inadapt na ngayon. So sabi ni Jesus, in vain. Those Pharisees learned. Yung mga Pariseo may mga pinag-aralan, morally good, maayos ang pamumuhay, but called by Jesus devils. Them learned theologians. Jesus said, you are devils and the works of your father you will do. Sabi niya, mga lahi kayo ng ulupong, di ba? Generation of serpents. And said, you garnish the tombs of the prophets, but you're the ones who put them in there. Di ba? So kaya makikita natin mga kapatid, hindi lahat ng pagsamba, lahat ng fellowship, lahat ng relihiyon ay kinalulugdan ng Diyos. Yun lamang nagtuturo ng purong salita at purong mensahe na walang dagdag bawas. Walang dagdag bawas dahil ang magdagdag at magbawas, sabi ng Biblia, Revelation, amen, 22, 18, 19, dadagdagan din ng salot ng Diyos. Aalisin ng Diyos. Pag nag-alis ka rito ng turo, aalisin din ng Diyos ang bahagi mo sa aklat ng buhay. Nakakatakot yun, mga kapatid. Amen. Ano pang sabi rito ni Brother Branham? Devils hang out in churches also. Alam nyo, sa churches din, may mga diablo din pala. Mag-iingat tayo. Baka nandyan sa paligid mo. Amen? Huwag naman yung tao. Hindi tao ang kalaban natin. Ito, sabi niya, if you want to know truthfully, itong totoo, some of these old, cold, formal churches that has the form of godliness and deny the power thereof are real hangout for devils. Hangout pala yun, mga kapatid.
mga churches na nagdi-deny ng purong salita ng Diyos. That's right, a place where they say, oh, that's all workup, that's all mental, that's psychology, healing, divine healing, mga psychology lang yan, wala nang healing ngayon. So yan pala'y hangout ni Diablo. Para to doubt the Word, to doubt the power, to doubt the authority of the Word of God today. So kaya mag-ingat tayo na mapabilang sa mga hangout na ito ng Diablo, mga kapatid. Ano pa? Sabi niya rito, physical devils are tormentors. So yung mga sakit sa literal, sa laman, ay tinawag na tormentor to shorten your day on earth. In the days of Jesus, there were no such thing as cancer, epilepsy, leukemia, tuberculosis, or tumors. These are just medical terminologies today. They are actually devils. Jesus cast them out from the bodies of people. Look at Luke 7:21. Sabi niya, in that same hour, Jesus cured many of their infirmities and plagues and of evil spirits, and unto many that were blind, He gave sight. Amen. So, hindi hospital, hindi gamot ang magpapagaling sa'yo. Si Jesus. Ang doktor, they don't claim that they cure. Kahit yung mga gamot na yan, hindi nagpapagaling yan. They just limit your symptoms. Yung antibiotics, parang pinapatay lang niya yung germs. Pero hindi niya pinapagaling yung mga sinira na ng germs. See, it's God that build new tissues. It's God that create new cells in your body. Amen. So all healing come from God. Lahat ng kagalingan nagmumula sa Diyos. Tumutulong lang ang mga doktor, ang mga medisina. Sabi ng prophet, medicine is of God. See, anything that does you good is of God. Amen. Tingnan nyo rito, kailangan ng pagsisisi. Kung ikaw ay may sakit, magsisi ka lang. Tumalikod sa kasalanan because sickness is the result of sin. Nung hindi pa nahulog si Eva at si Adan, when they were still perfect in the sight of God, no sickness, no death. Pero nung kumain na sila doon sa bunga na pinagbabawal, nagumpisa silang magkasakit, tumanda, at mamatay. So kaya hanggang ngayon, the same pattern, amen, ang cause ng karamdaman. John 15 or 5:14. Afterward, Jesus findeth him. Who is this? The blind man, yung pinagaling niya. In the temple and said unto him, Behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse thing come unto thee. So kung pinagaling ka na ni Lord, huwag ka nang uulit pa sa kasalanan mo. Dahil sabi ng Biblia, pag ang katawan mo umalis na ang mga dyablo at walang laman, babalik ang 7 dyablo pa. Anong laman dapat? Kailangan nandiyan na si Jesus, nandiyan ang Holy Ghost para wag nang makabalik pa ang mga dyablo sa buhay mo. So how do you receive the Holy Spirit? Sabi ng Bible, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan na, mga kapatid, ang kailangan natin. Si Mary Magdalene, ilang dyablo ang pinalaya sa kanya? 7. 7 devils, sabi rito, Luke 8:2, and certain women which had been healed of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Grabe. 7 pala yung dyablo na nandun kay Mary Magdalene. So, how much more yung the man at Gadara? Ilan yun? Legions yun. Ang dami ng dyablo na nandun sa naghuhubad na lalaking yun. Tingnan natin dito, sabi ng prophet, sa testimony. Tinukoy niya ito sa mensaheng testimony. One time, Jesus cast out some demons out of a man from Gadara. Is that the Bible? Yes. And they went out into a herd of swine. Lumipat sa mga baboy. Yung mga dyablo, nung mapalayas ni Jesus, tumalo na lang sa bangin. So, praise God. Kaya sabi rito ng prophet, demons are powerless unless they're embodied. Ang dyablo walang magagawa kung wala siyang katawan muna na nilulukuban. Kaya huwag kayong magpagamit sa dyablo, mga kapatid. Yung katawan nyo, ingatan nyo. Baka maging instrumento kayo. Di ba? Paano kayo maging instrumento? Magpakalat ng chismis. Manira ng kapwa. See? Huwag natin gagawin yun, mga kapatid. So they beg for mercy even to go into the swines. See?
A devil is helpless if he isn't in a body somewhere. See, he's just a spirit in the world. Until he is in a body, then he can torment us. Ayan, yung mga sakit-sakit na yan, diablo yan na kumakapit sa laman natin. Na kailangan mapalayas, mapanalanginan, the prayer of faith shall save the sick. Amen. So kaya makikita natin, paano nakapasok si diablo sa lahi ng tao? Through the serpent. Sa pamagitan ng katawan ng serpente. Di ba? Dinayaan si Eva. So may ginamit ang diablo, kahit hayop pwedeng gamitin ng diablo. Di ba? So kaya mga kapatid, malinaw sa atin. Ano pa sabi dito ng prophet? Yung mga ungodly things in the church. Basahin natin. Enticing spirit. Amongst a lot of people, sa maraming tao daw, we find where emotion, yung mga emotional, nagagalit, sumasama ang loob, so forth, there become tattlings and backbitings. Naroon daw yung mga kutsu-kutsu, mga chismis, at mga paninirang puri, and all kind of ungodly things. Brother, that sulfuric acid in the church, it's demon power. Si diablo na nakapasok, mga kapatid, at sumira sa pagsasamahan, pagmamahalan ng mga anak ng Diyos, spirit of men and women who get among one another and try to push off. Say, this is not right, hindi ito tama, this is not right, yung ginagawa ni pastor hindi tama, and that's not right. If you'll chase it down, 9 times out of 10, it's the very person making the steer that is not right. Yung tao mismo, gumagawa ng gulo ang mali at wala sa ayos. Kaya sabi dito ng prophet, see, God hates discord among brethren. Galit ang Diyos sa pagkabahagi, pag-away-away, pagtatampu-tampuhan ng mga magkakapatid. So kaya ang payo niya, be reverent, maging magalang tayo, be holy, maging banal kayo, love God, and stand by Him. Stand by God's Word, mga kapatid. So yan ay paalala sa ating lahat, mga kapatid. Dahil ang pangangaral, love is corrective. Sabi ng prophet, huwag tayong masasaktan. Kung tayo man nakagawa nito, just say, sorry Lord, salamat, pinaalala mo sa akin. It's for your own good. It's your medicine. Amen. Kaya ang mga diablo na yan, cast out in Jesus' name. Matthew 7, or rather 10, verse 7 to 8, sabi ni Jesus, as ye go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand, heal the sick. May kasamang kagalingan para sa mga may sakit. Cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received and freely give. So ang diablo pala cast out mo. Kung may diablo sa utak mo, palayasin mo. Satanas ng galit, satanas ng puot, satanas ng inggit, lumayas ka sa pangalan ni Jesucristo. Satanas ng tumor, satanas ng cancer, satanas ng arthritis, lumayas ka sa pangalan ng Panginoon. Cast out. God has given you power and authority. Ayan, sabi niya sa Mark 16:17-18, these signs, itong mga tanda na susunod sa kanila na mananampalataya. These signs shall follow them that believe. In my name, what is the name of God? Jesus. In my name shall they cast out devils. Kaya mong palayasin ng diablo. Sa oras ng kagipitan at panganib, snatch, hold upper, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatakbo yan. Ang diablo, lalabas doon sa katawan na yon na ginamit niya dahil takot ang diablo sa pangalan ni Jesus. The devil tremble at the name of Jesus Christ. Apply it, mga kapatid. See, they shall speak with new tongues. They shall take up serpents. Makainuman sila ng nakakalason. It shall not hurt them if they drink any deadly thing. And they shall lay hands on the sick. And they shall recover. Applicable pa rin ito hanggang ngayon. New Testament, hindi binura ng Panginoon yan, pero binura na yan ng mga Baptist, Methodist, sabi nila, wala na yan, wala nang mga casting out devils na yan, si healing of the sick, wala nang divine healing. Pero hanggang ngayon, mga kapatid, kaakibat pa rin yan ng mga true believers. Pakinabangan mo, gamitin mo ang promise ni Lord. Obligado si Jesus. Nagampanan niya dahil pinangako niya yan. Di mo man ma-explain.
May sakit yung anak mo, Lord, I lay hands upon my baby because you said we shall lay hands on the sick and they shall recover. Gagaling yan, mahihiya ang Diyos sa iyo. Oo nga, sinabi ko yan, kailangan patunayan ko sa iyo. Di ba? Kulitin mo ang Diyos. Amen. God could not deny His own word. Amen. I'm God and I change not, sabi niya, and my promises, my words will never return to me void. Kaya yan ang kailangan natin, mga kapatid. Amen. Now, let's move on. Ilan na lang? 5, 6, 7, 8, 4 na lang. How to become victorious. Walk in the power of the Holy Spirit. Lumakad tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Power is not in money, it's not in influence, in fame or wealth. It's in the Holy Ghost. Anong sabi ni Jesus? Tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. You shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. So ang power ng Kristiyano, hindi yung talino natin. Hindi yung bait natin, yung galing natin, yung talento. Ang Holy Ghost, ang power ng isang Kristiyano. Amen? Kung wala kang Holy Ghost, lupaypay ka. Wala kang Holy Ghost, mananamlay ka. Madi-discourage ka. Kaya kailangan mo ang Holy Spirit. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary to one to the other, so that you cannot do the things that you would. But if you be led by the Holy Spirit, you are not under the law. So the Holy Spirit empowers believers to come, or rather, to overcome sinful desires. The Spirit produces godly character. The fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering. So ang Holy Spirit ang magbibigay nito sa atin ng mga virtues na yan. Amen. Therefore, your daily yield daily to the guidance and conviction of the Holy Spirit. Nawa, pangunahan tayo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi kanya dadalhin sa mali at sa masama. Dadalhin kanya sa tama at wasto. Dadalhin kanya sa kabanalan. Dadalhin kanya sa paglilingkod. Hindi kanya ilalayo. Yung laman mo ang maglalayo sa iyo. Pero kung may Holy Spirit ka, kontrolado na tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang kagandahan, sabi ni Paul, di ba? I'm a prisoner of Jesus Christ. Amen. The life that I live is no longer I, but it is Christ that liveth in me. And I live by the faith of the Son of God. Ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi na natin pag-aari. Amen. You are not your own anymore. You have died to yourself. And you are now born again. You are a new creation in Christ. Behold, all things become past, and now you have become new. Praise the Lord. So the Bible said, 4:30 of Ephesians, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Huwag nating pighatiin. Paano mo mapipighati ang Espiritu kung hindi ka susunod sa Kanyang mga salita? Amen. Kung ikay lalayo sa Panginoon, kung ikay gagawa ng mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos, you grieve the Holy Spirit. Kung tayo magha-harbor ng bitterness, anger. Ayan, kaya sabi sa 31, let all bitterness, wrath, anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Why? Ito yung makakagrieve sa Holy Spirit. Kapag may wrath, kapag may galit, puot. But be ye kind to one another. Maging mabait tayo sa bawat isa. Amen ba? Tender-hearted, may malambot na puso. Forgiving one another. Magpatawad tayo sa isa't isa. Kaya mo bang patawarin yung kapatid mo na humingi ng tawad sa iyo? Amen. Lahat tayo nagkakamali bilang tao. We all commit mistakes. Wala namang perfect pa sa atin. So kaya asahan mo na lahat tayo ay magkakaroon ng failures and mistakes. Kaya mag-unawaan tayo. Don't judge. Huwag mo yung nadapa na, sisipain mo pa. Buti nga sa'yo. Hindi ganoon ang Kristiyano. Iaho natin yung mga kapatid natin na nalublob sa kasalanan, sa putikan. Amen. Forgiving one another, even as God, for Christ's sake,
hath forgiven you. Amen? Do you love the Lord? Do you love your brothers and sisters? That's what Jesus said. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Kaya po, kailangan natin yan. Ang Santong Espiritu na magtuturo sa atin sa buong katotohanan. Panganay, mga kapatid, to be victorious, you have to keep your eyes on eternal things, on the eternal reward. Alam nyo, pag nakafocus ka sa buhay na walang hanggan, walang pwedeng, amen, humadlang sa'yo. Di ba? If you're fixing for a goal in life, anumang problema, anumang hadlang, hindi mo alintana yan. Just like a race, if you're, amen, aiming for the first prize. Sabi ni Paul, run this race, amen, with patience. So, kung ikaw, ang goal mo, buhay na walang hanggan, walang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Hindi mawawala yung pag-ibig ni Kristo sa iyo. Amen. Dahil sabi rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy, anong joy ni Jesus? Yung ating kaligtasan. Diba? It was His goal to save you, to die for you, to shed His blood. Walang nakapigil sa Kanya. Maging si Pedro. Sabi ni Pedro, Lord, hindi ako papayag. Nahuliin ka nila. Ipagtatanggol kita. I will fight for you, Lord. Pero siya pa yung deny kay Lord 3 times. Di ba? So, mga kapatid, amen. Sinabi pa nga ni Lord, Satan, flee. Lumayo ka sa taong ito. Kasi gustong pigilan yung kamatayan ni Jesus. Pero nakatalaga na yon. It was ordained that Jesus has to die, the Messiah has to suffer for our sins. Kaya sabi rito, because of that joy, He endured the cross. He despised the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. So Jesus endured the cross because of the joy set before Him. And Christians must be strengthened by the hope of eternity. Amen. Dahil binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan, sinong aatras? Sino pa ang lalayo? Di ba? What hinders you? Sabi nga ni Paul. Nung malaman mo ang katotohanan, ano pa ang nakapaghadlang sa iyo? Wala dapat, mga kapatid. Earthly struggles are temporary. Pinagdadaanan lang natin ang mga problema. Hindi na nanatili yan. But heavenly rewards are eternal. Hallelujah. Therefore, focus on God's eternal promises rather than on temporary pleasures and circumstances. Amen po ba, mga kapatid? Nakatingin tayo sa finish line. Kaya nung mga hadlang dito, tatanggalin natin yung mga nakaharang sa kalsada para marating natin yung finish line. Yung asawa mo, pinipigilan ka. Yung mahal mo sa buhay. Di ba? Hindi dapat, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Mga kawalan, kahirapan. Sabi nga ni Paul, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen. Kaya patunayan natin yan by our works. Amen. Faith without work is dead. Be what? Be punctual in church. Be always there. Pag may gawain, amen, dahil yan ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Para pasalamatan natin siya, ibalik natin sa Kanya pasasalamat, papuri sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad ng Kanyang mga salita. Amen. Sabi ng Biblia, fight a good fight of faith. 1 Timothy 6:12, lay hold on eternal life. Anong ibig sabihin? Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Huwag mo nang pakawalan pa. Whereunto thou art also called and hath professed a good profession before many witnesses. Matthew 16, huwag kayo maging pok sa lupa ng kayamanan, kundi sa langit. Diba? Lay not up your treasures upon this earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures where? In heaven. Where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Glory! Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Ang kayamanan mo ay na kay Kristo. Kaya dapat ang puso mo ay nandun din
sa paglilingkod sa Panginoon. That's the way to be victorious. Mananagumpay ka kay Kristo Jesus. Amen. Last or second to the last, maintain a consistent prayer life. Paano ka magiging victorious kung hindi ka naman nagpipray? Di ba? Kailangan maging prayerful tayo. Pray without ceasing. Amen. The devil, hindi mo kayang talunin ang diablo kung wala kang connection sa taas. Prayer is our what? Communication with God. Tumawag ka sa home base mo. Di ba yung mga sundalo na natatalo na sa giyera, may walkie-talkie yan, tumatawag sila sa home base. Di ba? Send us, padalan mo kami ng reinforcement. Ganon din sa Panginoon, Lord, padalhan mo ako ng mga anghel. Ngayon, Lord, na ako'y nasa bingit ng problema, bingit ng panganib. Talk with God. Kaya sabi ni Paul, be careful for nothing. Huwag kayong mabagabag kahit anumang bagay. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Paalam nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos na may kahalong pananalangin at pagpapasalamat. And the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hiingatan ng Panginoon ang inyong mga puso na huwag kayong mabagabag, huwag kayong ma-discourage. Amen. Kung tayo ay luluhod sa Panginoon sa ating mga pangangailangan. Prayer connects us with God's wisdom, strength, and peace. Many spiritual battles are won in private prayer before they are faced in public. Bago ka pa lumabas ng bahay, mag-pray ka na. Lord, kailangan kong protection mo. Mula sa aksidente, sa mga masasamang elemento ng lipunan, Lord, protectionan mo ako sa weather, at sa kung ano-ano pa, sakit. Bago ka pa lumabas, nag-pray ka na. Kaya pagdating mo sa labas, safe na safe ka. Bago ka pumunta sa church, nag-pray ka na. Kaya pagpasok mo, enjoy ka na kaagad. Nasa presensya ka na ng Panginoon. Amen. Di ka na naghihintay na may masabi si pastor na nakakatuwa o ang song leader magpaawit ng masasaya. Masaya ka na nung pumasok ka. Dahil nanalangin ka na sa Panginoon. Prayer keeps us dependent on God rather than ourselves. Therefore, set aside regular time each day for prayer and have fellowship with God. Amen. Last but not the least, serve God and others faithfully. Para maging victorious ka, paglingkuran mo ang Diyos at ang iyong kapwa ng walang pag-iimbot. Amen. Walang kaplastikan. Galatians 6:9 and 10, let us not be weary. Huwag tayong mapagod in well-doing na gumawa ng mabuti. For in due season we shall reap if we faint not. Tayo daw ay magtatamasa ng mabuting bagay kung hindi tayo mapapagod. As we have therefore opportunity, kung meron tayong pagkakataon, let us do good unto all men. Especially unto them who are of the household of faith. Amen. Magtulungan tayo, magmalasakitan tayo, kasi yun po ang tagumpay ng isang Kristiyano. Na tayo ay mabuti sa kapwa natin. You live a victorious Christian life. A victorious Christian life is not self-centered, but service-oriented. Eternal life is living for others. Sabi yan ni Brother Branham. Serving others reflects Christ's love. And then faithful service will bring lasting joy and eternal rewards. Therefore, find ways to use your gifts, your time and your resources for God's glory. Gamitin natin yung mga gifts natin. Anong mga gifts? Sa pagtugtog, sa mga tech natin, sa computer, sa mga tagapagluto natin, mga gifts nila yan. Kung gifts mo, maglinis, tumulong, being a giver, gamitin mo yung gift mo. Para mayroon tayong pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan. Use your time, di ba? Hanga ako sa mga kapatid natin. Mga may sasakyan, hinahatid pa yung mga kapatid sa kanilang mga bahay. Di ba? So, praise God. That's a gift, mga kapatid. Praise God. Gamitin nyo yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon.
at para isulong ang kanyang gawain dito sa lupa. Amen. Jesus said, "This will all men know that you are my disciples if you have love for one another." Amen. Tumayo tayo habang binabasa natin ang final admonition, mga kapatid. Amen. Ang victorious Christian ay mayroong pabuya sa Panginoon. Amen. Kung kayo'y maging mananagumpay, sabi ni Jesus, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne." Wow! Hallelujah! Sila na mga magtatagumpay pagkakalooban kong umupo katabi ko sa aking trono. What a privilege is waiting for us all. Tatabi tayo kay Jesus. Makatabi ka nga lang kay Digong o kay BBM, di ba? Pa-picture-picture ay malaking kuha na di ba? Malaking onra. How much more umupo tayo katabi ni Jesus Christ? Amen. Hallelujah. Hindi ka lang uupuro na nakiupo, kundi kay Reyna. Ika'y bride ng Panginoon. Nobya ka ni Kristo. Hallelujah. Kahati ka ng yaman ni Kristo. You are joint heir with Jesus. Revelation 21:7, "He that overcometh," sila naman na nagumpay, victorious, "shall inherit all things." Tagapagmana ng lahat ng bagay. "And I will be his God, and he shall be my son and my daughter." Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa victory na binigay sa atin. Not because of our own efforts, of our own skills, or our own strength, dahil biyaya ito ng Panginoon. Pasalamatan mo siya. Awitin natin yung victory in Jesus. Amen. How many have victory this morning? Ikaw ba'y mananagumpay sa umagang ito? Amen. Amen. The truth that you are here, you have already overcome. Amen. Maraming tao hindi na bumangon sa umagang ito. Naratay na. Amen. Nakarating ka sa church. Masigla ka, umaawit ka. Amen. You're a victorious Christian. Let's sing this song. Hallelujah. Umpisa natin sa chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Hallelujah. He sought me. Siyang naghanap sa atin. And bought. Piniling niya tayo ng dugo. With His redeeming blood. Oh, He loved me ere I knew Him. And all my life is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard a note, oh sorry, oh how the Savior came, Jesus from glory. He gave His life